awake. She's gasping. She has to take a fresh from a possible hemorrhage. Magandang araw! Welcome back sa aking channel. Ito na yata ang pinaka-intense na episode na napanood ko sa Abot Kamay na Pangarap. Talaga na namang nawindang ang lahat ng nagkaroon ng pagyanig. Dito mo rin makikita ang tunay na ugali ng tao. Kung may puso ba talaga o marunong ba talagang mahabag sa kapwa, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan at naghihingalo na. Patunayan nga ni Annalyn na napakabuti ng kanyang puso. Sa kabila ng napakadelikadong sitwasyon, ay naisip pa rin niyang magawa ang kanyang tungkulin bilang isang doktor. Naisipan pa rin niyang mag-rescue sa iba, kahit ang kanyang sarili ay nasa panganib na rin. Samantala, umiiyak ngayon si Zoe nang masilayan ng kanyang ina na wala ng malay. Kita na kasi ang kanyang ina na naipit sa isang pader at nawalan ito ng malay. Kaya naman natataranta na siya at nagsisigaw, umiiyak at humihingi ng tulong. Buti na lang at narinig yun ni Annalyn at agad na sumuklolo sa kanila si Annalyn at itong si Doc Lyndon kasama ang iba pa nilang mga kasamahan. Sinabi ni Zoe na tulungan ang kanyang ina para mabuhay lamang. Gagawin daw ang lahat ng makakaya dahil ayaw pa niyang mamatay ang kanyang ina. Wala na nga silang option dahil na-trap sila sa loob ng building. Kaya gagamit na nga sila ng improvised na mga gamit para lang masolba ang buhay nitong si Moira. Dahil kung matagal siyang nawawala ng malay at matagal din siyang ma-rescue ay baka nga tuluyan ng mamamaalam itong si Moira dahil may nabuong dugo sa kanyang ulo. Ngunit nang makita nga ni Zoe na barina ang gagamitin nila, lumo si Zoe, umiiyak, natatakot, mahagulgol lalo sa iyak. Dahil baka nga hindi kakayanin ni Moira at tuluyan na nga itong mamatay. Tutuloy kaya ang kanilang pinaplano o pipigilan sila ni Zoe? Ano ang mangyayari kay Moira? Tuluyan kaya itong mamamatay o masasalba pa nila? Guys, abangan natin. Samantala, ito ngang si Josa ay pinuntahan na nga ang cellphone para kunin na sana iyon. Subalit, huli na nga ang lahat dahil gumuho ang cellphone shop at hindi na makikita ni Josa ang hinahanap niya na cellphone. Nabigla nga siya ngunit wala na siyang magagawa dahil nilamon na nga ang cellphone kasama ang cellphone shop. Ano na lang kaya malalaman ni RJ na si Moira ang nagtulak sa kanya gayong wala na ang cellphone, nilamon na ng lupa. Subalit, umaayon naman ang langit dahil tila mamamaalam na nga itong si Moira kasama ng cellphone. Hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Papalo rin po sa aking page. Thank you. God bless. Bye.